problema ng unit na to ay walang ilaw sa likod at wala rin supply papuntang trailer. Yan, kung papansin nyo sa dashboard, may lumabas na message na electrical fault, loss of functionality. Titingnan natin ang fault code. Diyan lang din sa dashboard, hindi na tayo gagamit ng diagnostic tool. Yan, ipapakita ko sa inyo. Punta lang kayo sa maintenance. Nasaan na maintenance? Ayan, maintenance. Tapos diagnostics, DTCS. Diyan sa DTCS makikita lahat ng mga control unit na may mga problema. Ayan, RCIOM may dalawang fault code, C109E15 at U300716. Ayan, so kung gusto nyong malaman ang meaning ng mga fault code na yan, pwede nyong i-search sa Google. Search nyo lang sa Google yan at makikita nyo lahat ng meaning ng mga fault code. Okay, punta naman tayo sa IMS, Engine Module System. Meron din siyang isang fault code, P052612. Yan, search nyo rin sa Google. At bago ko i-fix ang problema na yan, shoutout ko muna itong mga nagpa-shoutout sa akin. Kay Marlon Royo, J. Malalay, Abelardo Pajardo, Mark Anthony Melgar Llamado, Jason Gomez, Jimboy Torres, Chisan Dagatan, Owen Dinayon, Mon Abarli. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Okay, dito na tayo sa RCIOM. Dito tayo mag-focus sa RCIOM dahil ang problema ay sa mga ilaw. So, itong RCIOM ay ito yung control unit dito sa mga ilaw sa likod at ilaw ng mga trailer. Ito yung linyan niya. Ayan. Papuntang likod. At dito naman ang main fuse. Yan sa likod ng battery. Kailangan lang natin i-orong ang battery na yan para mabuksan natin ang fuse box. Yan, nahila-hila ko na yung battery. At tuyok-tuyokin lang natin yung lock na yan. Plastic lang naman yan. Minsan matigas, minsan malambot lang naman. Yan, lugari ba yun? Lugari. Okay, so ayan, andyan yung main fuse at mga fuse ng FCIOM at RCIOM. Ngayon ang gagawin natin dyan ay i-test natin isa-isa. Kahit RCIOM lang yung may problema, i-test pa rin natin isa-isa para sigurado. Ayan, gamitan na yung high-tech mo na tester. Ayan, dito tayo sa isa. Okay naman, intact naman siya. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ayan, okay rin. Meron pang isa. So, aman musiga ang isa. Ayan, napapansin nyo, walang ilaw dito sa pinakababa na fuse. So, yan ang sa RCIOM. Meron siyang 30 ampere. Kahit anong tusok, wala talaga. So, ibig sabihin, busted ang fuse na yan. So, kailangan natin tanggalin. Ang nut niyan ay 8 mm.
Ayan, hirap talaga pagka gumagawa na naka-video kay isang kamay sa camera, isang kamay sa pagtrabaho. Ayan, nahirapan pa magkulitog-kulitog. Hindi pa talaga sana itong tao na to dumukot. Hindi pa nakuha. Ayan, sungkitin mo na lang. Ayun, lumabas din. At hindi pa makontento yan sa test light. Bubuksan niya pa yan para masigurado talagang putok ang fuse. Yan, tinusok-tusok na nga. Yan nga, patingin. Oo nga, putok nga. Yan, putol nga siya. So, tama nga yung test light. So, ngayon, papalitan na natin ng ibang fuse. Same amperes, 30. Balik na natin yung nut. Ayan. Tamang higpit lang, baka lalaki ang problema. So ayan, dito na tayo sa taas, sa dashboard. So ayan, nakikita natin, fuel level na lang ang lumabas na message dahil hindi nagpapagas yung driver. At wala nga yung electrical fault. At tingnan naman natin ngayon ang mga ilaw sa likod kung musiga na ba gyud. Aw, siga. Yan, mapapansin nyo, nagka blink blink na siya. Doon naman sa kabila, okay din, may ilaw na rin. So kanina, brown out yung mga yan kanina. At dito naman tayo sa papuntang trailer. Wala rin ma-supply mga yan kasi naputulan. So ngayon, tingnan natin kung nagkaroon na siya ng supply. Meron na nga talaga. Grabe, naong isog man. Thumbs up by. So okay na. Thank you for watching.